Ano nga ba ang magandang pangkisame sa mga dream house natin o sa mga naipatayo nating bahay kahit maliit lang, no? So, meron tayong pagpipilian, gypsum board, fiber cement o PICEM, PVC ceiling panel o metal spandrel. So, tara na para malaman natin kung ano ba ang mga advantages at disadvantages nitong apat na to, no? Okay, intro muna tayo. Good day mga ka-DIY. Welcome again to my channel, Pinoy DIY TV. So may panibago na naman tayong topic. So ito yung klase ng ceiling na karaniwan nating nakikita sa mga residential, commercial building, condominium. So tatalakayin natin dito kung ano ba ang pinakamagandang gamitin dito, no? Depende sa pangangailangan nyo. So mayroon ditong gypsum board, no? So ito yung parang chalk siya ang pinakampalaman niya, tapos nasa sandwich lang siya ng papel dun sa, parang yun ang kumakapit dun sa, para hindi siya mag pira-piraso, no? So meron na rin tong available na laminated o yung acoustic. So yung acoustic, ito naman yung karaniwang ginagamit sa mga office, tapos sa airport, sa mga lounge ng airport, sa mga waiting area, kasi ito ay ipinapatong lang sa mga T-runner, no? Ang pag i-install nito, ang karamihan nito ay mga tiles style, no? So kudrado siya ikinakabit. So paborito para sa mga maintenance kasi hindi na sila magbabaklas ng buong gypsum board na meron kasing gypsum board na buuan, di ba? Yung kasing sukat din siya ng plywood na 1.2 by 2.4 meters. So paborito sa kanila kasi kung alin lang yung may ayusin sila, yun lang ang bubuksan nilang area, parte. So pag-usapan naman natin ngayong advantage nitong inong gypsum board, no? So ito ay madaling madaling putulin to. So hindi mo na kailangan mga lagari ng circular, so kasi kahit cutter kaya mong putulin to. Hindi rin to basta-basta tinatabla ng sunog, no? Fire resistant to siya. At saka hindi rin siya inaanay, so termite resistant din siya. So kaya nga minsan sa mga residential, sa yung hindi lang doon siya sa exposed sa mga matutubig na lugar tulad ng kusina, sa mga living room ginagamit din to. So ang disadvantages naman nito ay hindi siya masyadong matibay, no? Less durable kasi medyo mapatungan mo lang siya na mabigat, medyo madideform na siya, magka-crack na yung parang chalk niya. Tapos hindi rin siya pwedeng i-bend, no? Kaya katulad may mga design tayo na mga pa-circle sa kisame, yung sa mga cove light, yung mga pa-arte-arte na gano'n, hindi siya pwede, no? Hindi rin siya water resistant, no? Madali siyang madami, lalo pag yung bubong nyo ay may tulo. So madali siya madamage kasi nga chalk lang siya, no? At papel ang pinaka niya, external. Tapos sumisipsip nga siya ng tubig, no? Kaya kapag nakikita nyo, kapag panay ang tulo nung napapatakan, nabubutas din siya. Tsaka hindi siya
weather resistant, kaya hindi nga siya pwedeng pang outdoor kasi nga medyo nadideform siya kapag ganun. Tapos pang internal use lang talaga siya. Yun yung advantage din nga pala yung bali hindi siya masyado nag-absorb ng ng init, hindi siya masyadong mainit kapag yun itong ikinisame mo. Hindi masyadong tumatagos ang init dito. So yun ang advantage at disadvantages ng ng gypsum board, no. So dumako naman tayo sa fiber cement o FICEM kung tawagin natin. Pero mas kilala natin to sa tawag na Hardiplex. Pero brand name yan, Hardiplex. Ito ay gawa naman to sa semento, buhangin at fiber, no. Kaya nga FICEM, no. So pag-usapan naman natin ang advantages, no. So madali siyang mabili, yung availability niya, madali siyang mabili kahit sa hardware, no. Available siya. Tapos kung sa tibay naman, matibay din siya. Hindi siya basta-basta tinatablan ng tubig, water resistant siya. So ito kapag napinturahan mo siya, tapos napinis na yung pintura, malalaman mo lang siya na may tulong bubong kapag nag-mold siya, yung katulad niyang nasa picture na yan, no? Kasi merong kasing fiber cement na hindi anti-mold, walang anti-mold, pero may nabibili naman siyang may anti-mold. So weather resistant din siya, pwede rin siya sa outdoor, no. So kaya may nakikita ka sa minsan sa mga pangkaraniwang bahay, no, na second floor ginagawa nilang dingding yung fiber cement na yan, Hardiplex. So tsaka fire and termite rin siya, no, resistant siya. So hindi siya tinatabla ng apoy, hindi rin siya hindi rin siya anayin kasi matigas ng kagatin yan, no. Okay, ang disadvantage naman niya, so kapag mainit ang bubungan mo, halimbawa, tsaka yung medyo mainit ang panahon, tumatagos din siya kasi nga gawa siya sa semento. Gawa din siya sa semento tsaka yung fiber. So poor heat siya, no. Kaya pag medyo mainit ang lugar, mga summer na, medyo makakaramdam ka ng init diyan sa, lalo't malapit ka diyan sa dingding, no. Kung yan ay idiningding mo, ikinisam yan. Tapos yun nga, medyo matagal-tagal din siyang ipinis kasi makikita hindi naman siya kasing kinis ng gypsum board kapag pininturahan, no. So kailangan mo pa siyang lagyan ng mga primer, ipinis talaga, skim coat, para yung mga niya, imperfection niya hindi makita, no. Kasi lalo pag nailawan yan at hindi mo siya napinis ng maayos sa pintura, so kitang kita yan. Yun ang disadvantage niya, medyo matagal siyang matrabaho siya, no. So sa mga pang ceiling, so itong FICEM ang karaniwang ikinakabit sa pang ceiling ay 3.5 mm to 4.5 mm, no. So tapos lang siya, screw type o rivet, i-rivet siya. Pero mas maganda kung i-re-rivet mo siya kasi medyo matibay siya. Hindi katulad ng screw na lumuluwag siya. Kailangan hindi mo na siya ulit galawin yung screw niya kapag na-screw mo na siya. Alam mo, tatanggalin mo pa siya, luluwag na siya. Hindi katulad ng rivet na talagang kapag ni-rivet mo siya, intact na talaga siya. Kumakapit na siya doon sa metal paring, no. O ang pangatlo naman natin yung PVC ceiling panel, no.
So ang size nito ay hindi katulad doon sa dalawang binanggit ko, no, na parang kasing size ng plywood na 1.2 meter by 2.4. Ang size ng PVC ceiling panel na to ay ang pinakang habaan niya merong 1.2 meters hanggang 4 meters. Yan yung haba. Pero ang pinakang lapad niya ay umaabot lang sa 0.1 meter, 0.2 meter o 0.4 meter. So, alam mo, sa centimeter yun, 10 centimeter, 20 centimeter, 40 centimeter, no? So, yan ang lapad, no, ng PVC ceiling panel, kasi pinagdudugtong-dugtong lang to. Parang may groove lang siya, parang male and female, ganon. Tapos, idinudugtong lang siya. So, walang iniwan dati sa mga TNG, no, na style na kahoy. So, ang advantage naman nito, napakadali niyang install. Siyempre, dugtong-dugtong lang siya, eh. Tapos, yung finishing design niya maganda rin, kasi meron kang mapagpipili ang iba-ibang design, eh. May pangkahoy, merong white pin, may puti, may kung ano-anong kulay. Ang ano lang nito talaga, itong advantage nito, water resistant din siya. Yan, water resistant. So, dumako naman tayo sa sa disadvantage niya. So, medyo marami rin tong disadvantage, no, to. Una-una, hindi siya available masyado sa mga hardware. Sa mga Home Depot lang siya, katulad ng mga Wilcon. Yan. Diyan sa City Hardware, yan. So, hindi to bayad, Hindi to bayad na pagbanggit ko sa mga pangalan, Pero baka naman. So, less available, no? Doon mo lang siya mabibili talaga sa mga Home Depot. So, medyo mahal nga din siya. Although, syempre, parang binawi rin lang nila yung doon sa mga finishing nila, kasi may mukhang kahoy na, may mukhang kung ano-anong design. So, doon nila binawi yung presyo, no? So, yan ang disadvantage niya. Tsaka itong, yun nga, hindi siya fire resistant, no? Nagre-react siya sa fire. So, kapag nasunog siya, nadideform siya, tapos yun nga, medyo naglalabas ng toxic na amoy dahil nga plastic, plastic. Tapos yung pagtitingnan mo siya, although may kulay na siya, no, kung may may kulay kahoy, mahalata mo pa rin yung plastic. So yun lang naman yung mga disadvantage niya ng PVC ceiling panel. So tapos itong metal spandrel naman, so karamihan to sa sa mga commercial building, no, tulad sa mga malls, yan. Tapos makikita mo to sa mga eaves, sa mga overhang, yan. Although yung PVC ceiling panel, makikita mo rin siya sa eaves, tsaka sa yun nga, sa mga overhang ceiling, no, sa exterior. So, ito ay ang pinakang haba nitong metal spandrel 3 meter hanggang 4 meters to, Tapos medyo nga lang siya, no, medyo slim nga lang siya, no, kaysa kung ipakukumpara dito sa PVC ceiling panel, no, kasi ang pinakasukat niya lang ay 0.1 hanggang 0.15 meters, no. So 0.1, no, to 10 cm to. Tapos nung 0.15 ay 0.15 ay 15 cm to. Yan ang pinakalapad niya, no, lapad. So parehas nung PVC ceiling panel, dinudugtong din siya. Screw din ang pinakakabit niya. Tapos ino-overlapan lang siya ng kasunod ng pinakang partner niya. So kaya hindi mo mahalata yung screw, no.
So ang advantage naman ng metal spandrel, although marami rin siyang kulay, no. May mga design din siya, different design, no. So yun ang advantage niya, no. Tapos madali siyang install, easy install, yeah, easy to install. Tapos termite and weather resistant din siya. So yun ang mga advantage niya, no. Tapos ang mga disadvantage naman niya, yung medyo poor heat insulation, no. So kapag ito ang ginawa niyong kisame sa loob ng bahay niyo, eh medyo mainit to kasi wala nga siyang puro bakal nga siya, eh. 'Di ba? Kaya kalimitan ginagamit lang to sa mga overhang o eaves. Yung kisame sa labas ng no, ng bubong, no. Yung overhang, no. So tapos may posible pa tong kalawangin, no, kasi bakal nga. Yun nga yung disadvantage niya, no. So yun, mga ka-DIY, bahala na kayo mamili diyan. Just sa mga nabanggit natin na advantage and disadvantage niya, no, depende yan sa pangangailangan niyo, no, at sa pagkakabitan niyo, no. So okay, don't forget to subscribe, like and share, no, sa channel natin, at sana masuportahan yung channel natin para patuloy pa tayo makapaghatid ng mga kapakipakinabang ng mga tutorial, no. Okay, till next time, thanks for watching.